Makalipas ang 20 taon, tagumpay ng nakuha ng Pilipinas ang gold medal sa World Pencaksilat Championship. Kilalanin ang magkapatid na nagbigay ng karangalang ito sa ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Sa unang tingin, aakalain mong nagsasayaw ang magkapatid na Alfao at Almohaidib Abad. Pero hindi ito basta-bastang routine. Yan ang Pencaksilat, isang uri ng traditional martial art. Ang self-defense na ito ay kombinasyon ng combat, art, and tradition. And at just 10 years old, inaaral na ni Alfao ang silat. Iba-ibang sport po mga napasukan ko dati. Nainganyo din ako sa Pencaksilat po, kaya yun na, pinagpatuloy ko na siya doon. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Almohaidib, naging partner in crime nito hindi lang sa buhay, pati na rin sa sports na kinahiligan niya. Every competition kasi, seniganda o double ang event na sinasalihan nila. Actually po, hindi kami close sa, tawag dito, outside training, ganyan-ganyan. Influencean talaga yung relationship namin bilang magkapatid. Nagbunga naman yan. Dahil noong December 22, nakamit ng magkapatid ang natatanging ginto sa Abu Dhabi's 20th World Pencaksilat Championships 2024. Kaya sulit daw ang isinakripisyo nilang dugot pawis para sa sports na ito. Ang lahat ng panalo, alay ni Alfao sa kanyang pamilya. Number one kasi, mo dito is yung pamilya mo malayo sa iyo. Yun nga po, malungkot ka. Siyempre, lumalaki yung, kumbaga, yung anak mo na hindi ka nasisilayan. Ganun nga. Ngayon, eyes on the prize na ang magkapatid sa SEA Games 2025 para muling irepresenta ang bansa at subukang sungkitin ang gintong medalya. Tanging hiling nila, mas lumaki ang sport na humubog sa kung sino sila ngayon. In the future siguro, mas mararami ang Pencaksilat dito sa Pilipinas. Siyempre, meron rin kaming mga coach na nagpupunta sa iba't ibang province, nag-grassroots, mga ganyan. As shiny and as beautiful as it seems, a gold medal isn't just a gold medal. Simbolo ito ng pagod, ng hirap, ng mga sakripisyo ng mga atleta natin sa ngalan ng bayan. Mobile journalist Denise Valdesancho po, hatid ng mukha ng balita.